Mga ka-amazing, ito ang amazing na kwentong insekto na siguradong kabibiliban nyo. Pag ganito kaganda ang paligid, ang sarap mag-camping. Yan ang uso ngayon. At syempre, marami sa campers ang trip nila mag-vlog. Pero yung isang vlogger mukhang siya ang napagtripan. Nag-camping ng mag-isa. Na-encounter ang engkantong tumatawa. Mag-aalas 12 na mga nilalang, 11:50. Nalimpungatan ako sa narinig kong yun. Sampung taon nang nagka-camping si Mike Carvalho. Last year, sinimulan niyang i-record at i-post ang adventure sa kanyang Michaelista Vlogs. Sa mismo riverside tayo magka-camp. Ito yung napili kong spot. Yan. Para ligtas, nagpapaalam si Mike hindi lang sa barangay officials kundi pati sa... Nakapagpaalam na rin naman ako dito sa kung sino man yun nagbabantay dito na hindi natin nakikita. Nakapagpaalam naman na ako sa kanya. Pero kahit pala veterano, pwede pa rin mabulabog ng mga tulog. Sa likod ng mga anino. Narinig niyo ba yung mga nilalang? Matakot naman dito. Matay balahibo ko mga nilalang. Makikipwesto lang po sa inyo ha. Pasensya na po kayo. Saka balik na tayo sa kampo. Posible kayang galing yun ng natural creature? As natural as an insect? 5:30 paglubog ng araw. Ito na, may mga nagtatawanan na hihihi ganon. Sinundan ko kung saan nagmumula yung tunog. Pero yung pala, nagmumula sa maliliit na sikat. Ayon sa experts ng UP Los Baños, may 15 kinds ng sikada o kuliglig. At sa isang uri, gumagawa ng laughing sound yung lalaking kuliglig para akitin ang babae. Pero kahit sobrang nanginig, hindi nang lamig si Mike sa pagiging camper at nature lover. Sari-saring hayop ang inaalagaan ng mga Pinoy sa mga probinsya para kumita. Nandyan ang manok, baboy at baka. Pero itong pakikilala ko sa inyo kakaiba ang binibreed. Hayop na 6 ang paa. Adventurous ka ba pagdating sa pagkain? Sarap. Rabbit pa lang yan. Paano pa kaya kung ang ihain sa iyong harapan ay mga insektong gumagapang? Alaga ng insect farmer na si Edwin Peruelo ang mga insektong ito. Dating call center agent si Edwin pero nabaling ang hilig niya sa pagbe-breed ng mga reptiles. Nagsimula po ang pag-aalaga ko ng reptiles ng 2008. Naisip ko, kesa bumili ako ng pagkain nila, bakit hindi ko na lang i-breed yung pagkain nila? Bali, ang binibreed ko naman mga insects, dubia roaches, black African crickets, house crickets, superworm. Kasi talaga ito yung main diet nila. Ang nakahiligang insect farming, ngayon pinagkakakitaan na rin ni Edwin. Kadalasan po ng binibentahan ko nito, exotic keeper na katulad ko, pet shop. Tsaka yung iba may mga farm permit na breeder din ng reptiles. Per pieces sila. Ang minimum nila, 250 pesos. Depende sa dami ng order. Alam nyo bang hindi lang panghayop ang binibreed na insekto ni Edwin? Meron pa po akong mga ibang sinusuplayan na for human consumption. Meron din akong yung kaibigan na nagluluto nito.
Pati mga anak ni Edwin natuto na ring kumain ng creepy crawlies. Natikman ko na po to, para siyang mani ang lasa niya. Mayaman sa fiber at micronutrients gaya ng iron, magnesium at zinc. Kaya naman marami ang nagsasabing ang mga insekto ang food of the future. Sa taglay na ganda at kulay ng insektong ito, aakalain mo siya'y isang bulaklak. Meet the orchid mantis, isang species ng praying mantis na matatagpuan sa Southeast Asia. Pagkahalong puti at pink ang kulay nito. Hindi ito pumipwesto sa gitna ng mga orchid na kamukha niya. Sa halip, tumatambay siyang mag-isa sa angmang lugar na may dahon at pagkukunwaring bulaklak. Kahit dumaan ng predators gaya ng unggoy, butike at ibong kumakain ng insekto, hindi siya ginagalaw ng mga ito. Mautak din no? Amazing. Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo sa ating mga kwentong amazing.